Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, nagsisisi nga itong si Ramon kung bakit pa nito tinulungan na makalaya ang mga Red Phoenix kahit na alam niya nga na puro kamalasan lang ang dala ng mga ito sa kanya, lalo na sa kanyang mga negosyo. Simula umano nang maging kasosyo niya ang mga Red Phoenix ay puro aberya at kamalasan na lamang ang nangyayari sa kanyang mga transaksyon. Ngunit ang hindi alam ni Ramon ay ang tunay ng anak na si Tanggol ang sumabotahe sa kanyang negosyo dahil ang Red Phoenix ang pangalawang emisyon ni Tanggol kay Espinas. Sa kabilang banda, ngayong nakumpirma ni Ramon na hindi si Mr. Wu ang kumuha ng kanyang pera, ay si Salazar naman ang kanyang paghihinalaan na may kagagawan sa Red Phoenix. Kaya naman gumawa ng paraan si Ramon upang malaman kung saan nakatira itong si Salazar dahil gusto niya umano itong makausap tungkol sa nangyari sa Red Phoenix. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman si Espinas dahil sa tagumpay nila Tanggol. Kaya sa sobrang tuwa ni Espinas ay binigyan niya ng gantimpala ang mga ito. At bilang pasasalamat, bibigyan niya umano ng oras ito para madalaw ang kanyang pamilya sa Quiapo. Sinabi nga ni Espinas sa kanyang sarili na sa ganitong paraan umano ay hindi iisipin ni Tanggol na siya ay mahigpit at sa paraang umano ito ay mabilis niyang mapapasunod sa lahat ng kanyang ipapagawa si Tanggol. Ngunit mahigpit niyang ipinagbili ni Espinas na kailangan walang ibang makakakilala sa kanya dahil paniguradong lahat sila malilintikan. Ayon pa nga kay Espinas na ang perang nakuha umano nila Bubbles ay itutulong nila ito sa mga presinto na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na umano sa may sakit. Bigla namang napahanga si Tanggol sa mga sinabi ni Espinas. Sa kabilang banda, kahit harap-harapan ang pangluloko ni David sa kanyang tatay Rigor ay magbubulag-bulagan pa rin itong si Rigor dahil nasasarado ang isip nito pagdating kay David dahil ang buong pag-aakala niya nga kay David ay mabuting tao. Dahil nga umaarte itong si David na hindi niya sinasadya na masaktan si Camille. Nagawa niya lamang daw umano ito dahil iniisip ni Camille na may ginagawa siyang kalokohan. Sa kabila umano ng pagsasakripisyo nga, pinagkasabay niya umano ang pag-aaral at pagtatrabaho, mabigyan lang ito ng maayos at masarap na buhay dahil hindi umano ito sanay sa buhay mahirap. Kaya dito ay walang ginawa si Rigor para alamin ang totoo dahil paniwalang paniwala siya kay David. Kaya naman hindi na nakatiis itong si Tess at sinabihan si Rigor na kailangan niya umanong imulat ang mata nito sa mga ginagawa at inaasal ni David dahil pagkaharap umano siya ni David ay maayos ang pakikitungo nito. Ang hindi umano alam ni Rigor ay ibang-iba si David lalo na pag hindi siya kaharap nito. Kaya dito na sinabi ni Rigor kay Tess na hindi sinungalin ang anak niya at hindi masamang tao kagaya ni Tanggol. Sinabi nga ni Tess kay Rigor na kung patuloy umanong magbubulag-bulagan itong si Rigor sa totoong ugali ni David ay baka ito pa ang mas ikapahamak ni David. At hindi pa nga dito matatapos ang lahat dahil dito na nga sasabihin ni Samonte at Jacobe kay Rigor na nakita niya ang anak nitong si David na may kalampungan sa gitna ng kalsada sakay nga ng isang mamahalin sasakyan, kung kaya't binantaan nga nila si Rigor na baka may illegal umanong ginagawa si David dahil alam nila kung gaano kamahal ang sports car na sinakyan ni David at kahit isang taon umanong magtrabaho si Rigor ay hindi niya ito mabibili. Kaya naman dito magtataka si Rigor sa kung ano ba talaga ang tunay na trabaho ni David. Kaya naman mga kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.